Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa buong buwan ng January 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ko ang energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Mm-hmm. Ano kaya to? Hanged Man. Six of Swords. Walang tingin ko. Ang dating sa akin is long distance relationship to. O may someone na napalayo, nag-travel basta. Hindi sila magkasama ngayon. Tapos, ang pinag-awayan nila ay hindi nagre-reply. Ang tagal ng reply. Communication ba? Ganyan. Ngayon, may Page of Pentacles tayo. At Ace of Wands. So, eto na yung future. Tingin ko, may chance pa naman maayos to. Kung mag-e-effort, magsisimula mag-effort, ang mag-i-initiate ng effort ay yung hindi nagre-reply, syempre. Mm-hmm. Kailangan niyang i-win back yung heart ng nasaktan sa pamamagitan ng effort, hard work. Mm-hmm. Yan ang dating dito. Pero alamin natin, di ba? Bakit? Bakit di siya nagre-reply? Hindi ko masabi kung sino eh. Pero dito sa long distance relationship ko, for some reason magkakaiwalay sila. Dahil may aalis, magta-travel, ganun. Alamin natin, bakit hindi nagre-reply? Anong problem sa communication? Ito lang hindi to kasama. Six of Cups, the Chariot. Travel to. Well, may something nakakaiba dito sa High Priestess natin. There's something to do with childhood friends or people from the past. Eto, may para tayong may bigyan ng awareness na may something wrong. Ano tong High Priestess? Temperance. Gawin na rin natin 3. Yan, masaya. Ay! Queen of Cups, oh. Pero, ano yan? Oh. Yung someone from the past, eto, Queen of Cups. So, probably ex-girlfriend. Kaya lang yung ex-girlfriend in a relationship na sa iba. Nagkabati sila nung lalaki. At nagmukhang wish come true to. Na nagkaayos pa sila. Pero anong klaseng pagbabati ba to? Bilang in a relationship?
O baka sila na to na in a relation. Ay, hindi. Kasi, dapat Queen of Wands yan. Para masabi kong third party yan. Hindi eh. Queen of Cups to. So, ibig sabihin, may iba siyang karelasyon yung babae. Pero nagkabatis sila nung lalaki na jowa yung babae. Pero hindi ko alam kung sino yung babae o lalaki sa kwento na to. Kukunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pwede rin naman sa kakilala nyo to kung di man tumama sa inyo. May jowa siya eh. Tingin ko naman eh. Hindi siya type. Oh God. Hindi ko rin masabi kung type ba siya ng ex niya. Although in a relationship na siya. Sila pareho. Sa iba, pero nagkabati sila eh. Parang wish come true. Sila yung laging magkausap. Ba't nag-uusap pa sila? Eh, mag-ex na sila at pares naman silang in a relationship sa iba. Haba yung kwento natin. Ayoko nang i-clarify. Hanggang dyan na lang ko. Dahil gagamit na ako ng ibang deck. Ang point ko dito, kaya hindi lagi nagre-reply yung lalaki dun sa babae. Sila yung original na magjowa. Kasi yung lalaki, nagkabati sila nung ex-girlfriend niya. Kaya lang yung ex-girlfriend niya in a relationship din sa iba. So, pare silang in a relationship sa iba. Pero for some reason, na-restore yung connection nila. Sila yung laging magkausap. Nagkabati nga rin dito. Pero grabe din kung rekindle to. Ng old relationship. Diyos ko po. Pero, hindi. Tingin ko hindi kasi dapat ko yun ano to eh. Once. Para masabi kong lalandian sila. May lalabas na once dyan. Wala eh. So, safe tayo. Sa ngayon. Kasi nag-reconnect lang sila. Pero, kakaroon na tayo ng red flag dito sa High Priestess. Kasi sila yung laging magkausap. Masama yun. Dahil, the more na nakakausap, nag-i-invest tayo ng time, di ba? Napo-fall. May chance na ma-fall. So, bakit ganun yung 9 of Cups yung dulo na para bang satisfied pa nagkausap sila ulit, di ba? May something wrong. Lalo sa part ng lalaki. Medyo nangangalig tayo. Pero umasa tayo na yung babae ay gagawin niya yung sa tingin niya ay tama. Na mag-stick sa boyfriend niya, di ba? Dahil pare-pare silang in a relationship. Manalig tayo na yung babae ay hindi gagawa ng anomalya. Kasi dito sa case na to, yung lalaki medyo napapakita na ng red flag. Anyways. Ay, clear pala natin yan. So, para malaman natin kung para sa inyo ba itong reading o hindi, ito yung partner. Kasi in a relationship to eh. Relationship reading. Sino yung partner ng Gemini? Ito yung possible zodiac sign. Ano ba yun? Mercury. So, Virgo, Gemini, ito naman Jupiter. So, Pisces, Sagittarius, Aquarius. So, alin man dyan yung possible zodiac sign ng partner ng Gemini. Kakwento na to. Ngayon kuha tayo ng ibang detalye dito. Gift. Thoughts. So, may nag-iisip na bigyan ng gift. Whether kayo mismo to kasi pwede ring vice versa itong reading natin. May someone na nag-iisip na magbigay ng gift. Kasi thought gifts. So, ano pa maisip mo, di ba? Whether kayo mismo to na nag-iisip o mapapaisip, magbigay ng gift sa someone na malapit sa kanila.
o mahal nila sa buhay. O may someone else na gustong magbigay ng gift. Sa iba sa inyo, isang mahalaga, may gift. So, parang may someone na gustong mag-show ng attention, affection. Anyways, isa pa nga. Ngayon, may work tayo o occupation. So, wag mawalan ng pag-asa sa topic ng work o occupation. Diba? Yung nag-iisa ko lang. O, combine. Parang ano eh. Binibigyan tayo ng clue na huwag mawalan ng pag-asa. Kasi pwede rin wish come true to. So, baka promotion to. Depende sa kung anong wini-wish nyo. Ay, maaaring magkatotoo. O baka business trip to. Business trip o pag-travel dahil inutusan, ganyan, ng boss o ni-require ng company. Basta work-related topic to. Anyways, tayo na ibang plus na to. Isang spread na lang to. So, para lang to sa mga may work o hobby. Kumbaga yung attention ay nasa subject na pinagkakakitaan. Oo, hope ulit oh. Hope na naman. Ngayon. Emphasis na may hope. So, this time tungkol sa fertility. May pag-asa pa raw na mabuntis. Yung iba sa inyo na nangangarap pa nga na mabuntis. Lalo na kung nakunan o matagal nang gustong magka-baby, who knows? Baka ito na yon. Ito na yung year na magkaka-baby na. Iba sa inyo, fertility. Hope. O kung di man to literal na baby, edi baby na idea. New idea. New opportunity. Something new. May pag-asa. Okay? So again, kung dito baby, edi new opportunity in general na lang. Kasi ano to eh. Pwede may ginanaman sa creation. O new idea. O something new. Basta new. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.